Kabanata 1341. Mabilis na isinara ni Dayan ang kanyang pinto. Noon lamang natauhan si Sheila. Napakunot ang kanyang noo at pinanindigan ang kanyang mukha. My God! Ang bilis ni Dayan mag-react. Hindi pa man nagpo-process ang isip ko pero tumakbo na agad siya papasok sa kwarto niya. Bahagyang ngumiti si Severin at binuhat si Sheila papunta sa kanyang kwarto. Alright, hindi ako pupunta sa kwarto mo ngayong gabi pero ikaw ang pupunta sa akin. Kinabukasan ng umaga, maagang ginising ni Sheila si Severin upang mas madami silang oras para mamasyal sa lungsod. Hey, Severin, narinig ko na isa sa pinakamalaking auction center ang meron sa lungsod na ito. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Tanong ni Dayan. Bigla itong pumasok sa isip ni Dayan habang sila ay namamasyal. Oh, talaga? Malaki ba talaga ito? Severin, gusto kong pumunta. Hindi pa ako nakakapunta sa auction center, sabi ni Megan na puno ng sigla. Kumislap ang kanyang mga mata sa sobrang interes. Ako rin. Kahit hindi ako nagtetrain, maganda rin sigurong maranasan iyon, sabi ni Felicia. Mungkahi ni Dayan, sa tingin ko, pwede kang bumili doon ng mga spiritual herbs. Hindi mo ba sinabi na kakaunti na lang ang mga third-grade spiritual herbs mo para gumawa ng alchemical pills? Baka meron sa auction center na mga halamang kailangan mo. Maganda kung makakuha ka ng ilan para makagawa ka pa ng mas maraming alchemical pills. Nagliwanag ang mga mata ni Severin matapos marinig iyon. Bakit hindi ko naisip iyon? Dayan, napakagandang ideya niyan. Dapat talaga akong mag-imbak ng mga spiritual herbs. Ngunit bigla siyang napaisip at napakunot ang noo. Pero kakaunti na lang ang spiritual stones ko. Hindi sapat para makabili ng mga third-grade spiritual herbs. Ang mga third-grade herbs ay napakabihira at napakahalaga. Dahil kailangan kong bumili ng marami, siguradong kulang ang mga spiritual stones ko. Pagkarinig nito, napakunot din ang noo ng lahat. Mabilis na nag-isip si Sheila at Bumulong, pwede tayong magpalit kung kailangan natin ng spiritual stones. Pero saan tayo makikipagpalit? Narinig iyon ni Severin at agad siyang natuwa. Haha, may naisip ako. Kung talagang malaki ang auction center na iyon, sigurado akong mayaman ang may-ari. Siguradong maaari tayong makipagpalit doon. Tara na, pumunta na tayo at magpalit ng spiritual stones. Maya-maya, nakarating ang grupo sa auction center sa gitna ng lungsod. Maraming tauhan ang naglalakad-lakad at abala sa kanilang mga gawain. Tiningnan ni Severin at ng iba ang paligid at papasok na sana sa auction center nang biglang may sumigaw. Tumigil! Biglang pinigilan sila ng mga gwardya. Isa sa mga gwardya ang nagsabi, ito ang Flalong Auction Center. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga tagalabas. Ngumiti si Severin sa mga gwardya. Ito ay auction center. Hindi ba't pwede kaming pumasok kung sasali kami sa bidding? Tama iyon. Akala nyo ba kung sino kami? Mayroon kaming mga spiritual stones at magiging pinakamalaking kliyente ninyo kami. Sabi ni Megan ng may pagmamalaki. Ngunit hindi ganoon ang naging reaksyon ng gwardya. Napangisi ito at nagsabi, siguradong hindi kayo taga rito. Paano mo nalaman? Gulat na tanong ni Felicia. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ng mga gwardya. Nagtinginan ang mga gwardya at ngumiti. Madali lang. Ang Flalong Auction Center ay nagsasagawa lang ng auction tuwing linggo. Tanging ang pinakamagaganda at pinakamahalagang bagay lamang ang inya-auction dito. Karaniwan, wala kayong makikitang first grade na spiritual herbs sa listahan. Ang mga ina-auction dito ay mga second grade pataas. Napakunot ang noo ni Megan. Ganun ba? Ibig sabihin, Biyernes ngayon. Kailangan pa nating maghintay ng 2 araw para makasali sa auction. Nagtanong si Sheila, anong oras nagsisimula at nagtatapos ang auction? Ngumiti ang mga gwardya. Maganda ang tanong mo. Kung hindi, baka ma-miss ninyo ito. Karaniwan, nagsisimula ito ng alas 9 ng umaga. Kung kakaunti ang mga item sa araw na iyon, matatapos ito bandang tanghali. Kung marami naman, matatapos ito mga 1:00 o alas 2 ng hapon. Matatapos lamang ito kapag nabenta na ang lahat ng mga item. Kahanga-hanga, siguradong may mga third-grade spiritual herbs doon, sabi ni Sheila nang may kasiyahan.
Sa yugtong ito, talagang kailangan ni Severin ng maraming mga third-grade herbs. Biglang napaisip si Megan at kumislap ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, hindi pa tayo babalik bukas. Pwede tayong manatili pa ng 2 araw. Mapait na ngumiti si Severin. Tama ka, linggo pa ang auction kaya Lunes na tayo makakauwi. Haha, dahil hindi kayo taga rito, dapat ninyong samantalahin ang pagkakataong ito para maglibot. Maraming pwedeng pasyalan dito, sabi ng mga gwardya habang nakangiti. Napansin ng isa sa kanila na maraming magagandang babae kasama si Severin kaya nagbigay ito ng babala. Ginoo, maaari ba kitang bigyan ng payo? Ang Ulang City ay isang malaking lungsod at maraming makapangyarihang tao dito. Mas ligtas kung may mga bodyguard kang kasama upang maprotektahan ang mga babae sa grupo mo. Baka may magtangkang gumawa ng masama. Sa sandaling iyon, lumapit sina Lily at Wendy sa mga gwardya. Salamat sa paalala pero huwag kang mag-alala. Kami ang mga bodyguard niya at mahusay kami sa aming trabaho. Sigurado ka ba? Akala ko mga babae niya kayo dahil ang gaganda ninyo at ang babata pa. Hindi ko akalain na bodyguard pala kayo. Hindi ko maisip na may mga magagandang babae na gustong maging bodyguard, sabi ng gwardya na halatang nagulat. Tumawa si Lily. Haha, depende kasi kung sino ang boss namin. Hindi lahat ay kayang kumuha sa amin bilang bodyguard. Ngumiti ng propesyonal ang mga gwardya at walang sinabi matapos marinig iyon. Alam kasi nila na ang mga taong gustong sumali sa auction ay karaniwang mayaman o makapangyarihan. Tiyak na wala silang lakas ng loob para makipagtalo sa mga ganitong uri ng tao. Biglang napatawa si Severin at nagsabi, alam kong linggo pa ang auction pero gusto ko sanang makausap ngayon ang taong namumuno rito. Kailangan kong magpalit ng malaking halaga ng mga spiritual stones. Sana matulungan ninyo akong ipaalam sa taong may awtoridad. Haha, gaano kalaki ang gusto mong ipapalit? May serbisyo naman dito para sa pagpapalit ng mga spiritual stones. Pero abala ngayon ang mga executive at supervisor sa kanilang pagsasanay. Baka wala silang oras para sa iyo. Muling nagtanong si Severin, sino ang mas may awtoridad? Ang executive o ang supervisor? Ipinaliwanag ng gwardya, may 5 executive sa auction center. Ngunit lahat sila ay nasa ilalim ng 2 supervisor. At ang taong namumuno sa lahat ay ang director. Siya ang nangangasiwa sa lahat ng bagay sa auction center. Karaniwan, ang mga executive ang humahawak ng pagpapalit ng spiritual stones. Matapos malaman iyon, sabi ni Severin, ganun ba? Gusto ko sanang makilala ang director. Hindi na napigilan ng isa pang gwardya at agad itong sumabat. Ginoo, narinig mo ba ang sinabi namin? Hayaan mong ipaliwanag ko ng mas simple. Hindi mo basta-basta makakausap ang mga executive o supervisor kahit gusto mo pa. Lalong hindi mo makikita ang director. Bukod pa rito, bawal kaming makipag-ugnayan sa mas mataas na pamunuan ng hindi dumadaan muna sa mga executive. Maaari lang naming ipaalam sa mga executive, at sila ang lalapit sa mga supervisor. Kung hindi kayang lutasin ng mga supervisor, saka pa lang ito ipapaabot sa director. Naiintindihan mo ba? Sinuri ni Severin kung anong antas ng lakas mayroon ng mga gwardya. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang palad at kinuha ang 2 second-grade low-rank na alchemical pills at iniabot ito sa kanila. Nakikita kong pareho kayong level 1 warrior kings. Makakatulong sa inyo ang mga alchemical pill na ito para umangat pa. Sa tingin ninyo, maaari bang tulungan ninyo ako para makausap man lang ang supervisor o ang director? Second-grade low-rank na alchemical pills. Nagliwanag ang mga mata ng mga gwardya. Halatang tuwang-tuwa sila nang makita ang mga alchemical pills. Agad nilang kinuha ang isa para sa kanila at inamoy ito. Ngunit napakunot ang noo ng isa. Ginoo, gusto ko talaga kayong tulungan dahil ang alchemical pill na ito ay eksaktong kailangan ko para makaalpas sa susunod na antas. Pero hanggang sa mga executive lang kami pwedeng mag-ulat. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga patakaran ng auction center na lapitan namin ang mga supervisor o director nang hindi dumadaan sa mga executive. Pasensya na pero hindi talaga namin magagawa iyon. Baka mawalan kami ng trabaho kung tutulong kami sa inyo. Mukhang nagsasabi ng totoo ang mga gwardya. Kaya sabi ni Severin, sige, naiintindihan ko.
Pwede ba ninyo akong dalhin sa inyong supervisor? Gagawin natin ito ayon sa tamang proseso. Oo, pwede iyon. Hindi naman labag sa patakaran iyon. Kahit na baka mainis ang executive dahil istorbo tayo, sulit naman ito para sa alchemical pills. Sa pamamagitan nga pala, ako si Rohan at siya naman si Eden, sabi ni Rohan. Tuwang-tuwa ang mga gwardya nang hindi pinilit ni Severin ang gusto niya. Nang hindi na sila nag-aksaya ng oras, agad nilang dinala si Severin at ang kanyang grupo papasok sa auction center. Maya-maya, nakarating sila sa labas ng isang tirahan. Sabi ni Rohan, Ginoo, ito ang tirahan ng opisina ng executive. Ang pangalan niya ay si Caroline Lawton. Mangyaring maghintay kayo rito habang ipapaalam namin sa kanya. Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin naming magkakaroon kayo ng pagkakataong makausap siya. Walang duda, naging mas magalang at magiliw ang mga gwardya kay Severin matapos nilang makatanggap ng alchemical pills mula sa kanya. Tumango si Severin nang nakangiti habang pinapanood ang mga gwardya na pumasok sa opisina ni Caroline. Bakit kayo narito? Araw ng pahinga ko ngayon. Hindi ako nagtatrabaho, sabi ni Caroline na halatang inis nang makita ang dalawang gwardya. Sinubukan niyang mag-level up kahapon, ngunit nabigo siya at masama ang loob niya ngayon. Gumamit siya ng 4th grade spiritual herb sa proseso, ngunit hindi sapat ang lakas nito. Bukod pa rito, masyadong marumi ang espiritual na enerhiya at naglalaman ng mga masasamang partikulo, kaya naging magaspang at mahirap kontrolin ang kapangyarihan. Kaya siya nabigo. Naniniwala siyang kung makakakuha siya ng alchemical pill, siguradong magtatagumpay siya. Ngunit napakamahal ng mga alchemical pills. May spiritual herb siya, ngunit mahirap makahanap ng alchemical pill na akma sa kanya. Sabi ni Rohan, Miss Caroline, pasensya na kung naistorbo ka namin sa iyong pahinga o pagsasanay. Nandito kami para maghatid ng isang balita. Ngumiti si Eden ng magalang, Miss Caroline, alam mo kung gaano tayo kalapit, hindi ba? Ibig kong sabihin, may 5 namang executive pero ikaw ang pinili naming lapitan dahil may magandang balita kaming gustong ibahagi sa iyo. Biglang napagtanto ni Rohan kung ano ang ginagawa ng kasama niya at agad siyang sumang-ayon. Tama iyon. Isipin mo, bakit hindi namin pinili ang 4 na ibang executive kundi ikaw? Dahil may magandang bagay talaga kaming gustong ibahagi sa iyo. Tiningnan sila ni Miss Caroline at napailing. Hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ng mga gwardya. Oh, talaga? Ano iyon? Ngumiti si Eden. May isang lalaki raw na gustong makausap ang director dahil gusto niyang magpalit ng malaking halaga ng spiritual stones. Sinabi namin sa kanya na kailangan muna niyang dumaan sa mga antas ng pamunuan. Hindi pa siya natatapos nang biglang sumigaw si Caroline sa galit. Ano ba iyan? Akala ba niya, basta-basta na lang makakausap ang director? Sino ba siya? Isa ba siyang tao mula sa mansion o isang war god? Kahit nga ang war god ay kailangang mag-ingat sa mga sinasabi niya kapag kaharap ang director. Sino ba ang tingin niya sa sarili niya? Sandaling tumigil siya. Huwag kayong basta-bastang magdala rito ng kahit sino, naiintindihan ninyo ba? Fine. Pero kung gusto mong palampasin ang pagkakataong makatanggap ng 2nd grade na alchemical pill, pwede naming dalhin ang taong iyon sa ibang executive. Matalinong tao siya. Kung tutulungan mo siya, siguradong bibigyan kanya ng alchemical pill, sabi ng gwardya habang kunwaring aalis na. Sandali, sabi mo ba 2nd grade na alchemical pill? Mababa o katamtamang ranggo? Biglang napatigil si Caroline nang marinig iyon. Sa ngayon, isa siyang level 4 warrior king. Sinubukan niyang mag-level up ngunit hindi iyon madali. Kaya gusto niyang makakuha ng 2nd grade medium rank na alchemical pill upang matiyak ang kanyang tagumpay. Kahit ang low rank ay makakatulong, ngunit mas maliit ang posibilidad ng tagumpay dahil mas mahina ang kapangyarihan nito. Kabanata 1345. Kinuha ni Rohan mula sa kanyang palad ang isang 2nd grade low rank na alchemical pill. Ito ang alchemical pill na ibinigay sa amin ng lalaki. Isa itong 2nd grade low rank, pero mas mabuti na iyon kaysa wala, at akma ito para sa amin. Ang mahalaga, ang alchemical pill na ito ay may kalidad na elite.
Ngumiti si Eden at nagsabi, kailangan mo nang maging isang second-grade medium rank na alchemist para makagawa niyan. Sino ang nakakaalam, baka bigyan ka pa niya ng second-grade medium rank na alchemical peel kapag tinulungan mo siya. Pagkatapos ay nagmungkahi si Rohan, pero magpanggap ka na parang nabibigatan ka kapag humiling siya na makausap ang supervisor. Malamang bibigyan ka niya ng second-grade medium rank na alchemical peel sa ganitong paraan. Sa tingin ko, matalino siyang tao at alam niya kung paano makitungo. Nagliwanag ng husto ang mga mata ni Caroline. Sa wakas ay dumating na ang pagkakataong hinihintay niya. Ano pang hinihintay ninyong dalawa? Kunin na ninyo siya ngayon, utos ni Caroline. Pagkatapos ay agad niyang idinagdag. Natutuwa ako dahil ako agad ang naisip ninyo kapag may magandang bagay. Huwag kayong mag-alala, babalikan ko kayong dalawa. Sisiguraduhin kung makakatanggap kayo ng mas malaking bonus ngayong buwan. Isa iyon sa mga bagay na labis na ikinatuwa ni Rohan at Eden. Kasabay noon, naramdaman nilang sulit ang kanilang pagsisikap. Kaagad silang lumabas upang hanapin si Severin. Ngumiti si Rohan. Ginoo, pumayag si Miss Caroline na makipagkita sa inyo matapos naming pagsikapan na kumbansihin siya. Nasa inyo na po ang susunod na hakbang. Kailangan na naming bumalik sa aming pwesto. Paalam na. Maraming salamat, tugon ni Severin habang nakangiti at nagbigay galang sa kanila. Pagkaalis ni Rohan at Eden, dinala ni Severin ang kanyang grupo at marahang kumatok sa pintuan ni Caroline. Pumasok kayo, sagot ni Caroline. Hi, umupo kayo. Inabutan niya sila ng tubig at nagsabi. Nasabi na ni Rohan at Eden sa akin ang tungkol sa iyong kahilingan. Ilang spiritual stones ba ang nais mong ipapalit? May limitadong halaga lamang akong pwedeng ipalit. Higit pa roon, kailangan mo nang lumapit sa mga supervisor. Sila ang may mas mataas na autoridad. Pero hindi nila araw ng trabaho ngayon. Abala silang pareho at ayaw nilang maistorbo. Pagkaraan ng maikling sandali, nagpatuloy siya. Kaya mukhang magiging problema iyon. Alam ni Severin kung ano ang ibig sabihin ni Caroline. Kahit sinabi niyang may problema, alam niyang madaling masolusyonan iyon kung may kapalit. Iyon mismo ang ipinahihiwatig ni Caroline. Ngumiti siya at pinagmasdan si Caroline upang malaman ang antas nito. Miss Caroline, nakikita kong nasa rurok ka ng level 4 Warrior King. Kaya isang second-grade medium rank na alchemical peel ang makakatulong sa iyong makatawid sa level 5 o kahit level 6, tama ba? Napatigil si Caroline. Sa buong pag-uusap, hindi siya gumamit ng kahit anong spiritual energy kaya nagulat siya nang nalaman ni Severin ang kanyang antas. Napaisip siya, napakalakas ng lalaking ito. Habang nagugulat si Caroline, inilabas ni Severin mula sa kanyang palad ang isang second-grade medium rank peel. Ang peel na ito ay makakatulong sa iyo upang makatawid sa level 5 Warrior King, ngunit hanggang doon lamang. Hindi mo maaabot ang level 6 gamit ito. Mahirap kasi ang magtagumpay ng dalawang antas sa isang subok. Sandaling tumigil si Severin bago nagpatuloy, pero posible pa rin dahil ito ay isang second-grade medium rank peel. Kahit hindi mo maabot ang level 6, tiyak na maaabot mo ang pinakamataas na antas ng level 5. Pagkatapos nito, kailangan mo na lang magsanay ng mabuti upang makamit ang susunod na antas sa hinaharap. Pwede mo ba kaming dalhin sa inyong supervisor kung ibibigay namin sa iyo ang peel na ito? Tanong ni Sheila. Napalunok si Caroline. Hindi niya inasahan na maglalabas si Severin ng isang second-grade na medium rank peel, lalo pa itong may kalidad na elite. Napakatindi ng tukso para tanggihan ito. Siyempre, walang magiging problema. Napakalaki ng ipinakita ninyong sinseridad kaya nararamdaman kung tungkulin kong tulungan kayo. Sagot ni Caroline na nanginginig pa ang boses at halatang sabik. Maraming salamat sa abala, tugon ni Severin habang iniangat ng kanyang kamay ang peel at pinalutang ito sa harapan ni Caroline. Maingat na kinuha ni Caroline ang peel, itinago ito, at tumayo. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Siguradong ang antas mo bilang alchemist ay hindi bababa sa second-grade high rank, tama ba? Kung gayon, bakit wala akong narinig tungkol sa iyo? Hindi ka rin pamilyar sa akin, kaya marahil ay hindi ka taga Ulang City. Bahagyang ngumiti si Severin at nagsabi, ako ang gobernador ng South County, mula sa Skystream Province.
Kaya't natural lamang kung hindi mo ako kilala. Ang pangalan ko ay Severin. Severin Foylet. Kaya pala ikaw ang gobernador ng South County. Sa iyong kabataan at talento, naniniwala akong isa ka sa pinakamagaling, kung hindi man ang pinakamahusay, na alchemist sa buong Dracodem. Nakakagulat lang na hindi ka ganoon kasikat. Hindi ko akalaing may ganitong kabataang talento ang Dracodem kung hindi mo sinabi ngayon. Magandang-maganda ang mood ni Caroline matapos makuha ang pil. Patuloy siyang nagpuri kay Severin habang papunta sila sa isa pang bahay. Hehe, masyado mo akong pinupuri. Mas gusto ko lang maging mababa ang profile ko. Kamakailan lang din ako nag-level up, kaya kakaunti pa lang ang nakakaalam, sagot ni Severin na nakangiti. Pagkaraan ng sandali, idinagdag niya, bukod pa riyan, kung maraming makakaalam ng aking mga tagumpay, tiyak na maraming bibisita sa akin araw-araw. Tiyak, wala na akong oras para sa sarili ko. Tumango si Caroline bilang pagsang-ayon. Tama ka. May mga alchemist akong kilala na sumikat agad kahit second-grade low rank pa lang sila. Pero dahil sa kasikatan nila, maraming gustong makipagkaibigan sa kanila. Kaya madalas silang magpa-party at uminom. Tumatanggap pa sila ng mga alagad, kaya nababawasan ang oras nila para sa pagtuon sa alchemy. Dahil dito, hindi na sila umaangat. Pagkatapos ay tumingin si Caroline kay Severin na may paghanga. Kakaunti lang ang mga taong katulad mong marunong manatiling kalmado at mapagpakumbaba. Haha, at iyon din ang dahilan kung bakit hihilingin kong panatilihin mong lihim ang aking mga nagawa, tugon ni Severin na nakangiti habang dinadala siya sa isang bahay. Tiningnan siya ni Caroline. Maaari kang maghintay rito sandali. Ipaalam ko sa supervisor, na siya ring junior director, na gusto mong makausap siya. Ang pangalan niya ay Otto Southamire. Naniniwala akong magiging maayos ang lahat kung bibigyan mo rin siya ng isang pil. Nang marinig ni Severin ang pangalan na Otto Southamire, tila napaisip siya. Maganda ang tunog ng pangalan. Salamat sa tulong mo, Miss Caroline. Tumango si Caroline na may ngiti at sinabi kay Severin kung saan siya maghihintay. Pagkatapos maglakad at kumatok sa pinto, pumasok siya at isinara ito sa likuran niya. Kaya natin itong matapos, hindi ba? Kung papayag ang junior director na tumulong, makikilala natin ang senior director, sabi ni Felicia habang nakangiti. Samantala, sinabi naman ni Sheila, hindi ko sigurado kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng junior director, pero baka pwede na nating makipagpalitan ng ilang spiritual stone sa kanya para hindi na natin kailangang makipagkita sa senior director. Pinag-isipan ni Severin ang mungkahing iyon at nagsabi, dahil nandito na rin tayo, makabubuting makilala na rin natin ang senior director. Gusto kong makita kung anong klaseng tao siya. Hindi natuwa si Felicia. Ibig sabihin, kailangan mo na namang magbigay ng isa pang pil kung ganoon. Nakakapanlumo nang makita kang ibinibigay lahat ng mga mamahaling pil na iyan. Ngumiti si Severin at nagpaliwanag, hindi natin dapat isipin ang ganoon. Ang auction house na ito ang pinakamalaki sa buong Dracodem. Isipin mo, kung mangailangan ako ng mga spiritual stone o spiritual herb sa hinaharap, magiging mabuti kung makakakilala tayo ng mga taong matutulungan tayo. Wala sa akin ang mawawala kung magbibigay ako ng ilang pil kapalit ng pagkakaibigan nila. Bukod pa riyan, bagamat tinitingnan ng iba ang mga pil na ito bilang napakahalagang kayamanan, bilang isang alchemist, kaya kung gumawa ng walang katapusang supply basta may sapat akong spiritual herbs. Hindi sila ganoon kahalaga para sa akin. Sumabat si Diane kay Felicia, huwag kang mag-alala, Mom. May dahilan si Severin sa ginagawa niya. Mas magiging masaya ang mga taong iyon na tulungan siya dahil isa siyang alchemist. Sa sandaling iyon, nakatayo na si Caroline sa harap ni Otto. Tumingin si Otto sa kanya at napakunot noo. Bakit ka narito ng ganito kaaga? May problema ba? Ngumiti si Caroline at nagsabi, Aba, Mr. Otto, may nakilala akong gustong makipagpalitan ng mga spiritual stone sa inyo. Gusto ka raw niyang makausap. Ngumiti si Otto nang may bahid ng pagtataka. Makipagpalitan ng spiritual stone. Wala ka bang autoridad para asikasuhin iyon? Bakit kailangan mo pa ng tulong ko? Marahil ay gusto niyang makipagpalitan ng malaking halaga, tugon ni Caroline habang pilit na ngumiti.
Umaasa rin siya na maaari mong ipakilala siya sa senior director. Biglang tumayo si Otto habang umiinom ng tsaa sa sofa. Napakunot noo siya at nagtanong, kamag-anak mo ba siya o ano? Ano ang pangalan niya? Severin Foylet ang pangalan niya, at hindi ko siya kamag-anak. Ngayon ko lang siya nakilala. Bakit naman ako magkakaroon ng kamag-anak na gustong makipagpalitan sa akin ng spiritual stones? At bakit ko paguguluhin ang senior director? Kung may ganoon akong kamag-anak, baka mayaman na ako, sabi ni Caroline habang tinatakpan ang bibig at tumawa. Napatawa rin si Otto. Si Severin, hindi ko pa naririnig ang pangalang iyan. Bakit naman niya gustong makipag-usap sa senior director kung simpleng palitan lang ng spiritual stones ang pakay niya? Medyo mapangahas siya. Nakapagtataka kung bakit niya ito ginagawa at kung gaano karaming spiritual stone ang gusto niyang ipagpalit. Hindi ko naman pwedeng istorbohin ang senior director ng walang dahilan. Kung kaunting halaga lang pala ang gusto niyang ipagpalit, baka hindi magustuhan ng senior director na dinala ko siya. Iwinasiwas ni Otto ang kamay at sinabi kay Caroline, sabihin mo na lang sa kanya na umalis. Ibinaling ni Caroline ang mga mata kay Otto. Sa tingin mo ba dadalhin ko siya rito kung wala akong nakuha sa kanya? Alam mo naman ang ibig kong sabihin, hindi ba? Siguradong magkakaroon ka rin ng benepisyo kung dadalhin mo siya sa senior director. Benepisyo? Nagulat si Otto nang marinig iyon. Anong klaseng benepisyo? Hindi ako interesado sa pera. Siguro mapapaisip lang ako kung may mayaalok siyang 4th grade spiritual herbs. Hindi mo ba kayang tingnan sa mas malawak na pananaw? Kahit maganda ang 4th grade spiritual herbs, hindi yun ang binigay niya sa akin. Isang pill ang binigay niya. Ipinakita ni Caroline ang 2nd grade medium rank pill mula sa kanyang palad. Tignan mo ito. Ito ay isang 2nd grade medium rank pill. Sa tingin mo ba sapat na ito? Sa tingin mo ba may halaga ito? Napalunok si Otto nang makita ang pill. Isang elite quality pill ito. Sok, ibig sabihin ay isa siyang 2nd grade high rank na alchemist. Bilasan mo at papasukin siya. Hindi na itago ni Otto ang kasabikan dahil alam niyang malapit na siyang makamit ang tagumpay sa kanyang sariling pagsasanay kapag nakuha niya ang pill na iyon. Maghintay ka lang dito, dadalhin ko siya agad sa iyo, sabi ni Caroline na may ngiti habang lumalabas. Kumusta? Naisakatuparan mo ba? Tanong ni Severin na nakangiti nang makita niyang lumabas si Caroline. Ang masiglang ngiti nito ay patunay na maayos ang lahat. Ngumiti si Caroline at sumagot, oo, ayos na. Salamat muli sa pill. Kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap, sabihin mo lang. Gagawin ko ang makakaya ko kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Tumango si Severin. Maraming salamat sa iyo. Pagkatapos ay nagpaalam si Caroline habang pumasok naman si Severin kasama ang iba. Kaya ikaw pala ang junior director. Kumusta? Bati ni Severin nang may ngiti pagpasok sa kwarto. Bumati rin si Otto ngunit bahagyang sumimangot at nanigas ang ngiti nang marinig siyang tinawag na junior director. Sa auction house, 2 posisyon ng direktor ang mayroon, junior director at senior director. Sa karaniwan, tinatawag siya ng mga tao bilang director lamang, hindi junior director. Wala namang mali sa pagtawag ni Severin, ngunit bahagya siyang nainis dahil pakiramdam niya'y tinitingnan siya bilang mas mababang antas. Gayunman, pinigilan niya ang sarili dahil malapit na niyang makuha ang napakahalagang pill. Ngumiti siya ng malaki. Maupo kayo, lahat. Nasabi na sa akin ni Miss Caroline ang tungkol sa inyong pakay, Mr. Severin. Nais ninyong makipagpalitan ng maraming spiritual stones, hindi ba? Hindi mo na kailangang abalahin pa ang senior director. Ako na ang tutulong sa iyo at makakatiyak kang may sapat akong kapangyarihan para rito. May autoridad akong pangasiwaan ang transaksyon ng hanggang 10 milyong spiritual stones, at mga high-grade spiritual stones ang tinutukoy ko, hindi low-grade o middle-grade. Mayabang ang anyo ni Otto habang ipinagmamalaki ang lawak ng kanyang kapangyarihan sa pangangasiwan ng mga transaksyong iyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Matapos magsalita ni Otto, kinuha niya ang tasa ng tsaa at uminom habang nakapatong ang isang paa sa isa.
Isa itong malinaw na pagpapakita ng kanyang pagmamataas. Upang makuha ang loob ni Severin, ngumiti siya at nagsabi, "Aaminin ko na, Mr. Severin. Papayagan kitang makipagpalitan ng spiritual stone sa pinakamataas na halaga na pinapayagan ako. Sapat na ba sa iyo ang 10 milyon? Ngunit nabigla siya nang ngumiti si Severin. Paano kung gusto kong makipagpalitan ng ilang daang milyon o higit pa sa 1 bilyong high-grade na spiritual stones? Ibig sabihin, kailangan kong makipagkita sa senior director, tama ba?" Nabulunan si Otto sa kanyang tsaa at napasingga ito palabas. Ibinaba niya ang tasa at tinanong si Severin na may pagtataka. "Nagbibiro ka ba? Bakit mo gustong makipagpalitan ng ganoon karaming high-grade na spiritual stones? Ano ang plano mong gawin sa mga iyon?" Umiling lang si Severin at kalmadong sumagot, "Para sa auction, syempre. Ano pa nga ba ang gagamitin ko roon? Ang halagang iyon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng senior director, bagamat pakiramdam ko ay para kang nagdadala ng mga kalakal kaysa sasali sa isang auction," sabi ni Otto na may mapait na ngiti. "Magagawa mo bang magbigay ng sapat na halaga? Baka hindi mo may palit ang ganoon karami kung wala kang sapat na halaga bilang kapalit." Ngumiti si Severin, "Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ako sa senior director. Doon ko ipapalit ang mga kayamanan." Pagkasabi niya noon, kinuha ni Severin ang isang second-grade high-rank pill at iniabot ito kay Otto. "Hindi ko naman hahayaang magtrabaho ka nang walang makukuha bilang kapalit. Isang second-grade high-rank na pill. Hindi ba dapat second-grade medium rank lang?" Halos mapabulala si Otto nang makita ang pill. Inakala niyang katulad lang ito nang ibinigay kay Caroline, ngunit laking gulat niya nang makita na high-rank pill pala ito. Ngumiti si Severin, "Hindi sapat ang second-grade medium rank pill para sa isang level 7 warrior king gaya mo upang magtagumpay sa breakthrough. Kailangan mo ng mga spiritual herb, ngunit hindi tiyak ang enerhiya na taglay ng mga iyon. Maaaring maapektuhan ang iyong breakthrough kung magbabago ang pinagmumula ng enerhiya habang ginagawa mo ito. Posible pa rin, pero mababa ang tsansa ng tagumpay." Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy si Severin, "Ang enerhiya na taglay ng second-grade high-rank pill na ito ay sapat para makamit mo ang breakthrough. Hindi mo na kailangang gumamit ng mga spiritual herb. Ano sa tingin mo?" "Tama ka, Mr. Severin," sagot ni Otto habang halos hindi makapaniwala. Tinitigan niya ang pill na para bang nananaginip. "Ngunit napakamahalaga nito. Sigurado ka bang ibibigay mo lang ito sa akin? Dadalhin lang naman kita sa director. Hindi mo bang inaakalang napakabuti mo para gawin ito?" Bahagyang natawa si Severin. Hindi niya inaasahang magiging ganoon kahina ang loob ni Otto. Ngumiti siya at nagsabi, "Gusto mo ba o hindi? Aalisin ko ang alok ko kung hindi ka interesado." Agad inagaw ni Otto ang pill. "Oo, syempre gusto ko. Isa akong hangal kung tatanggihan ko ang ganito kahalagang bagay." Maingat niyang tiningnan ang pill at inamoy ito. "Ang bango. Ang kulay ay napakaganda. Itinuturing kitang mabuting kaibigan, Mr. Severin, kaya magpalitan tayo ng impormasyon. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap. Pwede mo rin akong tawagan kung gusto mong makipagpalitan ng spiritual stones. Alam mo na ang limitasyon ko, ngunit dahil lalampas ka roon, dadalhin na lang kita sa senior director." Hindi mapigilan ni Severin ang mapangiti sa kanyang nakita. "Haha, sige, ayos iyan." Kabanata 1350. Masayang nakipagpalitan ng impormasyon si Severin kay Otto. "Kung ganoon, Mr. Severin, dadalhin na kita agad sa aming director," sabi ni Otto matapos itago ang pill. "Salamat sa abala, Otto. Itinuturing na kitang kapatid mula ngayon," sagot ni Severin. Syempre, haha, sa totoo lang, malayo ang nilakbay mo. Dapat ay magpalipas ka ng ilang araw para masilayan at ma-enjoy ang syudad," masayang sabi ni Otto habang inihahatid si Severin palabas ng bahay. Sa loob-loob ni Otto, labis siyang natuwa. Dalawa lamang silang junior director sa lungsod, at ang katunggali niya ay isang matandang lalaki. Kung may lilipat man ang senior director sa ibang lugar, ang papalit ay pipiliin sa kanilang dalawa. Magkasing husay sila pagdating sa antas ng attainment at pareho ring may karanasan. Kung gusto niyang mauna sa karibal niya,
Ang tanging paraan ay ang maunang makamit ang breakthrough. Ngunit mahirap yun para sa mga may mataas na antas. Bukod dito, napakahirap makakuha ng second-grade high-rank na PIL, at halos milagro na iyon. Sa kabutihang palad, naging mabuting mentor siya kay Caroline sa nakaraang 2 taon, kaya maganda ang relasyon nila. Kung si Caroline ay dinala si Severin sa kabilang junior director, baka hindi niya nakuha ang PIL. Ang pagkakataong ito ay tunay na napakaganda para sa kanya. Sa pangunguna ni Otto, dumating sina Severin at ang iba pa sa harap ng isang bahay. Ang tirahan ng senior director ay hindi naman marangya, ngunit mas malaki ito kaysa sa iba. May mga tanim na bulaklak at halaman sa bakuran, at sumalubong sa kanila ang bango ng mga bulaklak sa pasukan. Mukhang romantiko ang senior director ninyo. Siguradong matagal niyang inaalagaan ang mga bulaklak na ito, sabi ni Sheila habang naamoy ang mga ito na halatang nagustuhan niya. Hehe, ang senior director namin ay isang napakagandang babae. 27 taong gulang pa lang siya, at napakahusay na tao pagdating sa attainment. Elsa Lingard ang pangalan niya, paliwanag ni Otto kay Severin. Magandang pangalan ang Elsa, sabi ni Severin na may pagtataka. Sa murang edad, mataas na ang antas ng kanyang kakayahan, at isa na itong pambihirang bagay. Lalo pa siyang namangha na babae pala ang senior director. Inakala niyang isa itong matandang lalaki. Maghintay muna kayo rito, sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa inyo. Huwag kayong mag-alala, makikilala niya kayo pagpasok ko, sabi ni Otto habang papalapit sa pinto.